Welcome back dito sa channel natin. Pupunta tayo ngayon ng Ortigas. Magbibigay lang tayo ng update tungkol sa Metro Manila Subway Project. So guys, mula dito sa MRT, bababa tayo ng Shaw Boulevard at pupunta tayo doon sa Meralco Avenue sa may Pasig City. Sisimulan na kasi yung pagtatayo ng Ortigas North and South Station. So guys, nandito tayo ngayon sa may overpass sa may Pasig City. Ipapakita ko sa inyo ang lugar kung saan itatayo ang isang istasyon ng Metro Manila Subway Project. Ito ang Meralco Avenue sa may Pasig City. Dito sa area na ito itatayo ang Ortigas South Station. Ayan, nakikita natin yung Unimart dito sa may Capitol Commons. Simula kasi bukas, isasara na itong Meralco Avenue sa loob ng ilang taon para bigyang daan ang pagtatayo ng isang istasyon dito ng Metro Manila Subway Project. So ayan yung Shaw Boulevard at dito yung Meralco Avenue. Makikita na natin yung advisory ng Department of Transportation na isasara na nga ang Meralco Avenue simula bukas, October 3, 2022 hanggang sa year 2028. So napakatagal na panahon na isasara ang kalsadang ito para bigyang daan nga ang pagtatayo ng Ortigas South Station. Yung area na to ay bahagi na ng Capitol Commons, isang mixed-use development ng Ortigas and Company. Ang Ortigas North Station ay tatayo doon malapit sa Ortigas Avenue at ang Ortigas South naman ay dito nga itatayo sa Meralco Avenue malapit sa Shaw Boulevard. Kung matatandaan natin, ilang buwan ang nakaraan, na-i-award na ang kontrata para sa pagtatayo ng dalawang station dito sa Ortigas. Ito ay napunta sa joint venture group na binuo ng dalawang Japanese company, ang Tokyo Construction Corporation at ang Tobishima Corporation. Kapartner naman nila dito ang kilala na rin na developer dito sa ating bansa, ang Megawide Construction Corporation. Sila yung gagawa sa dalawang underground stations ng Ortigas North at South. So ayan guys, yung advisory ng Department of Transportation na simula bukas, isasara na ang kahabaan ng Meralco Avenue para masimulan na nga ang pagtatayo sa Ortigas South Station. Ayan, makikita natin yung kulay red, ganyan kahaba yung isasara dito sa Meralco Avenue. Mula dito sa Unimart hanggang dun sa harap ng Estancia Mall. Kung babalikan natin, nung nakarang taon ay nauna nang in-award yung mga kontrata para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway, kung saan ongoing na nga ang pagtatayo ng depot doon sa may Valenzuela at mga underground subway station sa Mindanao Avenue, Quezon City, Tandang Sora at North Avenue. Ang Katipunan Station naman ay itatayo malapit sa Camp Aguinaldo. At ang Bonifacio Global City Station ay itatayo naman malapit sa Sirendra, kung hindi ako nagkakamali. Sa mga susunod na buwan, i-anunsyo na rin at i-award ang iba pang mga kontrata para sa pagtatayo ng iba pang mga station katulad ng East Avenue, Quezon Avenue, Anonas,
Lawton Avenue sa Taguig, malapit sa itinatayong bagong Senate Building at sa may FTI. Magkakaroon pa ito ng expansion line papuntang Bikutan at yung pinakadulong istasyon sa NAIA Terminal 3. Kung mapapansin natin, medyo malayo sa linya ng MRT 3 ang Metro Manila Subway. Sinadya ito upang maserbisyuhan ng iba pang mga commuters dito sa loob ng mga syudad kung saan dadaan yung linya ng Metro Manila Subway Project. So guys, andito nga tayo sa Capitol Commons, isang mixed-use development ang Ortigas and Company. Ilan sa makikita dito ay ang Estancia, isang high-end na lifestyle mall, ang Capitol Commons Park, at itong nakikita po natin, itong Royalton at ang Imperium, mga luxury condominium towers. Malawak itong area ng Capitol Commons, nasa 10 hectares. Alam nyo ba na dito dati ang Kapitolyo ng probinsya ng Rizal? Noon kasi ang Pasig ay sakop pa ng Rizal Province, bago pa ito naging city. Kaya nung humiwalay ng Pasig at naging syudad na ito, ang bagong Kapitolyo ng probinsya ng Rizal ay nilipat na doon sa Antipolo City. Ang lumang Kapitolyo na nakatayo dito ay napalitan na nga at dinevelop na, at ito na nga ngayon ang Capitol Commons. So ayan guys, yan yung Maven sa kaliwa, sa gitna naman yung Imperium at yung Royalton, mga luxury na condominium towers. At dito naman sa kabila yung The Empress, isang residential tower din na kasalukuyan pang itinatayo. So guys, ilang taon mula ngayon magkakaroon na nga ng subway system dito sa ating bansa, at ang linya nito ay dadaan sa gitna ng mga syudad. So hindi mo na kailangan pang pumunta ng EDSA para sumakay ng train. Marami talaga makikinabang sa Metro Manila Subway kapag natapos na ito. So ayan guys, makikita naman natin, napakaganda na pala dito sa Capitol Commons sa Pasig City. Patuloy pa rin na dinedevelop ang lugar na ito. Makikita naman natin na ongoing pa rin yung mga projects dito. So guys, 5 taon mula ngayon magkakaroon na nga tayo ng kauna-unahang subway system dito sa ating bansa, ang Metro Manila Subway. Abangan na lang natin ang susunod na mga updates tungkol sa proyektong ito. Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.